Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Supreme Court nagpasya ng hinggil sa kontrobersiya ng impeachment na ipinabalik ng Senado bilang impeachment court sa Kongreso. Binasag na ng Korte Suprema ang pananahimik nito hinggil sa bangayan ng Kamara at Senado dahil sa naging hakbang ng Senado noong nakaraang mga araw. Taliwas sa inaasahan ng Kongreso sa agarang aksyon ng Senado na masimula ng impeachment trial noong 19th Congress ay nagulat sila noong ipinabalik ng 18 senador ang articles of impeachment dahil di umano sa questionabling pagsunod ng Kongreso sa one-year bar rule na pagpasa ng 250 ng mga mambabatas sa fourth impeachment complaint against the Vice President. Nanindigan ng Kongreso na wala silang nilabag sa one-year bar rule ng pagpasa ng impeachment. Naging mas matindi pang issue sa maaaring dismissal ng impeachment kung majority do umano ng mga senators ngayong 20th Congress ay mag-agree to dismiss dahil sa walang jurisdiction at questionabling pagsunod sa technicalities and procedure ng impeachment. Ayon sa Kamara ay nais nilang mas tutukan di umano ng Senado ang issue ng accountability rather than technicalities. Nanindigan ang Kongreso na ipinapa-impeach nila ang Vice Presidente dahil sa accountability sa paggamit ng confidential funds and accountability for grave threat against the President. Sa ngayon ay buo pa rin ang paninindigan ng Kongreso na the Senate must start the trial according to what the Constitution says. To address the resolution of the Supreme Court regarding the impeachment petitions filed against Vice President Sara Duterte. To me, we have full confidence that the impeachment process undertaken by the House was legal, fair, and fully consistent with the Constitution. This was not a baseless complaint. It was the result of extensive investigation and evidence that cannot simply be ignored. Nagsimula po ito sa Quadcom, pinagpatuloy po namin sa Committee on Good Government. The decision to file impeachment charges was not rushed. Hindi po minadali ito. So over 215 members of the House signed the articles of impeachment, a clear reflection of the majority's belief that any official, even a vice president, must be held accountable if they violate the public's trust. And this is not about politics. This is about accountability. When a public official spends 125 million pesos in just 11 days and over 600 million in confidential funds remain unexplained, then someone must answer to the people. Iginagalang po natin ng Korte Suprema. We will comply with all requests for additional information because we respect them and because our people demand accountability. And we will do whatever is necessary and consistent with the Constitution to exact it for our kababayan. So maraming salamat po. Sir, panghuli na lamang, nabanggit nyo rin po kanina yung impeachment. Kahapon kasi sa press conference din natin dito sa House, sinabi ni Congressman Joel Chua, isa sa mga miyembro ng House Prosecution Team, at sinigondahan din ni Congressman Terry Redon na hindi dapat madelay yung Senate trial dahil dun sa nilabas na resolution ng SC since wala namang TRO na in-issue. Kayo po ba, do you share the same sentiment? Yes, I do. In fact, sinabi ko na, na buong-buo ang kumpiyansa namin. Ako, for example, na legal, makatarungan at naaayon sa konstitusyon ang proseso ng impeachment. Hindi na po dapat i-delay ito. Hindi ito gawa-gawang reklamo. Naniniwala po ako, kahit hindi ako kasama sa prosecutor's team, naniniwala ako na ang prosecutor natin handang-handa. Handang-handa na ilabas lahat ng mga dokumento laban sa ating Vice President sapagkat inimbestigahan po yan ng Quadcom, inimbestigahan ng Committee on Good Government, nakita po natin lahat yan. Public na release po yan. Kaya't ang pagsasampa na kasong impeachment laban sa Vice President ay hindi isang desisyon na minadali. Mahigit 215 miyembro ng Kamara ang lumagda sa articles of impeachment. Ibig sabihin,
malinaw ang pananaw ng majority ng mga congressman. Kailangang managot ang sino mang lumabag sa tiwala ng bayan kahit siya po ang pangalawang pangulo pa ng Pilipinas. Wala na kayong hiningi, sir, na iba? Wala ako hiningi ni Tuldok kay Sanchez when I told him na I'm with you. I didn't ask for anything in exchange. Distributed nila lahat, sir, yung mga committee chairmanship. That I don't know. You can ask Cheese directly, Senator Cheese directly pertaining to that. All I know is yung committee ko lang. Sabi niyo nga gusto niyo yung leadership style ni SP Cheese. So, kontento rin kayo sa pag-handle niya sa impeachment case ni VP Sara? So far, okay naman para sa akin. And what's important to me is matutuloy yung impeachment. And gustong-gusto ko matuloy yung impeachment para mabigyan natin pagkakataon si VP Sara na maisabi niya yung kanyang side. Mas maganda, di ba, ma-clear niya yung name niya sa pamagitan ng pagdidepensa niya doon sa impeachment at mapapatunayan na inosente siya as opposed to yung mababasura before na magkaroon ng hearing sa impeachment. So, against din kayo na ma-dismiss agad yung impeachment case nang walang trial na No, mangyayari? against ako. Gusto ko dapat You will vote against it? gusto ko magkaroon ng trial para naman magkaroon si BP Sara ng pagkakataon madepensa niya ang sarili niya. Kasi for now, sinasabi nga niya na inosente siya. So, let her prove it na inosente siya. Mas maganda yung ma-prove niya na inosente sa pamagitan ng trial. And then, nakita ng mga senador na talagang inosente siya at kulang sa ebidensya. Di ba mas maganda yon? Sir, isa kasi sa mga inaasahang move ng defense pag reconvene ng impeachment court is really to move for dismissal. So what can we expect from you since baka mauwi sa botohan, sir, ng senator judges? Para sa akin, ang ayaw ko ma-dismiss. Gusto ko talaga magkaroon ng trial para ma-prove niya sa kanyang sarili yung kanyang sinasabing innocent siya. Give her a chance. Give her a day in court. Kasi kung ma-dismiss lang, so paano na yung mga allegations against her? Maraming mga allegations di ba? O, paano niyo mapuprove yun? Paano niyo masasabi sa taong bayan na inosente siya, na lahat yan ay puro katang-isip lamang kung hindi tayo magkaroon ng trial? Because doon sa trial, doon niya mapuprove yung kanyang innocence. At doon niya mapuprove kung siya ay guilty. Pero Senator Bato de la Rosa, ang sabi niya, pag nag-open na yung 20th Congress, una niyang itatanong ay kung may jurisdiction ba yung 20th Congress. Dapat daw ma-establish muna. Sa tingin niyo, hindi na kailangan dahil na-acquire niyo na yung jurisdiction doon sa Meron kaso. ng jurisdiction. Hindi na dapat pag-usapan yan. Magkakaroon talaga ng hearing sa impeachment. It's just a matter of, siguro may maghihiling na madidismiss yan o ibabasura. Now, I'm not for it. Ang gusto ko magkaroon ng trial para ma-prove again for the nth time, ma-prove ni BP Sara na siya inosente, like what she been saying and her attorneys and her campo na inosente siya. So mas maganda na ma-prove niya na inosente sa pamagitan ng trial, sa resulta ng trial, versus madidismiss agad-agad. So wala siyang pagkakataon na mapakita sa taong bayan na siya ay malinis at yung mga aligasyon ay gawa-gawa lamang. May we know how you are preparing for the impeachment, sir? Are you getting or hiring extra legal minds to advise you? I've been talking to my legis every now and then. In fact, I've been also consulting to some lawyers. In fact, meron pa akong mga konsulta. I'm not gonna tell you their names. Mga former justices ng Sandigan Bayan, may former justice ng Supreme Court na nakausap ko. So I've been talking to some people and asking for their inputs. Bakit, sir? Ba't kinakailangan niyo, sir, na ganun karaming i-consult niyo? Because this is my first time na maka-attend o maging senator judge sa isang impeachment hearing. So dapat I should be prepared. Hindi ako pupunta doon ng blanco. Dapat meron akong sapat na kaalaman so that I can make intelligent decision at the end of the day. Pero wala kayong nakita, sir, na parang delaying tactic. Kasi sabi niyo, bakit ang tagal? Parang hindi. For me, I don't think so. Labas na tayo doon, lampas na tayo doon sa delaying tactics na tinatawag. Doon na lang tayo pag-uusapan natin yung sa impeachment trial na. Kasi para sa akin, gusto ko talaga magkaroon ng trial. Tanong lang tayo na SONA last time. Okay? Sir, sana lang. Sir, expectation sa SONA ng Pangulo since more than 1 week na lang po. What you want to hear po? What I want to hear is, I don't know yet kung ano yung mga sasabihin niya. Of course, meron nang nag-prepare ng kanyang speech, meron mga nag-advise sa kanya.
Pero ang gusto ko sana, wish ko lang, hindi naman siguro masama mag-wish. Sabi nga nila, hindi naman siguro masama mangarap, libre ang mangarap. Pangarap ko sana sa SONA, baka pwedeng isali ng, sabi ko, bacon naman, Mr. President. Pwede mo isama sa SONA mo yung tungkol dito sa problema natin sa online gambling. I don't know. But again, hindi ko dinidiktahan, hindi ko sinasabihan ang ating Pangulo because desisyon niya yan. Ayaw kong pakialaman yung lahat ng mga ginagawa niya. In fact, karamihan sa kanya mga ginagawa ay support dahil nakita ko na kapareho na advocacy ako, I support him. But dito, ako'y nag-wish lamang na sana makarating sa Pangulo kung gaano kalala na itong problema sa online gaming. At sana wag siyang lokohin, meaning wag siyang bigyan ng wrong information. Kasi usually yung ating Pangulo, umaasa lang naman yan doon sa mga advisors niya, doon sa mga alter ego niya, kung anong sinasabi sa kanya, yun ang pinakikinggan niya. Sana yung mga nakapaligid sa kanya, yung mga trusted niya, magsabi ng totoo kung gaano kalala na itong problema natin sa online gambling. Last year, SONA, sir, yung salient point talaga doon yung nag-stand siya about Pogo. So is that something na gusto niyo? Which was very commendable. In fact, nagkaroon siya ng standing ovation. Isa ko sa matumayo at pumalakpak ng gusto. Hanggang sa mabingi ng tenga ko sa kapalakpak sa kanya. So since wish lang naman, sir, gusto niyo rin ba na magkaroon nga siya ng malinaw na stand on online gambling, sir, naman this time? Sana nga, sabi ko, hindi naman masama mangarap. Pangarap ko lang yon. Kung magkaroon siya ng ganong klaseng stand, thank you so much. Sir, pahabol lang, isa lang po. Sir, ano pong masabi niyo so far doon sa development, doon sa online sabong, yung mga nare-retrieve daw ng mga buto? Yes, nakamonitor ako dyan. And our authorities so far are doing good, especially yung ating Philippine Coast Guard, which under sa committee ko yan, sa DOTR. And sabi nga nila, ayaw nilang galawin muna yung mga sako. Nakikinig sila, may mga forensic expert tulad ni Fortune na sabi dapat this is the way you should handle the pieces of evidence o yung sako, etc. So let's leave it at that. Kung ano yung mga ginagawa natin mga otoridad, suportahan natin. Fully support ako dyan. May mga korte tayo. However, pag nakita ko yung mga polis natin, medyo winawashi-washi yung ginagawang investigasyon, magsasalita ako. Magsasalita ako. Pero sir, ano yun, nagpalakas dun sa whistleblower yung kanyang mga binulgar dahil dun sa nakukuha ng mga buto or... That's a good development, as a matter of fact. Kaya lang, may mga nagsasabi na baka planted daw yun. Siyempre, tuwing merong ginagawa yung damn if you do, damn if you don't. Ganun tayo mga Pilipino. Pag may ginagawa, yung ating mga otoridad, mali yan. Pag walang ginagawa, mali yan. So gumagawa yung ating otoridad ng trabaho Meron silang nakita mga buto, then that's a positive development that we should welcome, everybody should welcome. But it has to be investigated by the forensic experts, thoroughly investigated kung talagang magmamatch talaga yung, kasi so far sa balita ata, 12 na ata sa mga family ng victims ay nakuha ng DNA samples para i-match yun, gagawin ng cross-matching. So let's leave it at that. Sana maging successful yung gagawin cross-matching. Okay, thank you. Thank you. Hi, good morning po, Kong Abante. Simulan ko lang, Kong, dun sa final nyo lang din na bill. Yes. Kasi kahapon, sa isang press conference po ng DOJ, sinabi ni Justice Secretary Remulla na posibleng may koneksyon yung mga death squad members from the Duterte drug war dun sa mga isabong killings. Sabi niya po sa press con, I think that the death squads, the people who undertake the contractual killings may intersect somehow with the drug war and with the isabong. May mga taong parang involved sa pagpatay sa drug war at sa isabong. Bilang dati nga rin po kayong co-chair sa House Squad Committee noon, nung 19th Congress, at kayo nga is nagsusulong din na maimbestigan tong mga isyong ito. Ano pong masasabi nyo dun sa posibleng connection? Alam mo, totoo lang, very revealing yan, no? So, the fact na sinabi na yan ng Justice Secretary, nakikita natin na talagang dapat na i-reconvene natin muli ang Quadcom para imbestigahan lahat ng mga bagay na ito. Sapagkat kung may connection talaga yan sa war on drugs, dapat na tudukan na ng Quadcom itong senaryong ito.
Opo, and doon naman sir sa missing Sabongero, since kayo nga sa Quadcom tinutukan nyo talaga yung mga naging biktima, umano'y biktima ng EJK. Ano lang pong masasabi nyo doon din naman sa mga pamilya, doon sa mga biktima ng yung mga tinatawag na missing Sabongeros, bilang ito nga tinututukan nyo na maimbestigahan to, ano po yung assurance ng Congress na makakamit nila yung same pursuit of justice katulad nung ginawa niyong pagtutok sa drug war? Actually, sa akin talaga nagsimula nun na in-expose yan sapagkat nangyari yan sa akin distrito eh. Yung Manila Arena na pinagawa nung isang gambling operator na binigyan ng lisensya ng dating mayor at of course, ng dating vice mayor, kami ang nag-rally against that. Ayaw namin na magkaroon ng isang coliseum doon sa aming distrito. Santa Ana, for example, sapagkat unang-una, national heritage yan. At pangalawa, diyan nakalagay ang pinakamatagal ng Roman Catholic Church. Doon din nagsimula ang Iglesia ni Cristo. At doon din nakalagay yung aming church for 50 years. No? Maraming mga paaralan doon. Kaya kami ay nag-rally against that. Now, after awards, ano nangyari? Doon nagsimula yung patayan. 8 kagad ang missing. 8 kagad ang nawawala. At yung whistleblower na ngayon ay naging whistleblower, doon siya nagsimula eh. Siya ang head ng security doon sa Manila Arena. So, dapat lang talaga ituloy yan. Sapagkat ngayon, hindi lang 8. Lumating ang panahon, naging 34 yan eh. Pagkatapos ngayon, more than 100 na. Wow, sabi ko, napakalaki na pala ng problemang ito. Dapat lamang natapusin na yan. Hi sir. Kung ultimately, yung isa sa mga rason na kinababahala ng publiko sa online gambling ay yung pagkakabaon sa utang ng mga Pilipino at ang masakit na katotohanan, ordinaryong Pilipino yung nalulubog sa utang. Sir, I've talked to some industry experts, mostly professors. Isa sa kinakabahala naman nila dun sa pagkakautang na yon ay yung possible involvement ng illegal online lending dahil yun ang pinaghuhugutan ng pera na mabilis at hindi masyadong i-validate para may pang masugal ulit. Although, sir, it is a hypothetical situation, pero I'm humbly asking is it worth the time of Congress to seek kung meron bang ganong klaseng link between online gambling and illegal online lending sites na nag-enable dun sa mga ordinaryong Pilipino to lose thousands of pesos in online gambling? Maganda yung nabanggit mo at palagay ko dapat nating isama yan. Kasi especially yung mga OFW natin, no? Kasi doon sa Middle East, pag nagkautang ka doon, hindi ka na makakalabas eh. They will confiscate your passport, makukulong ka pa. At nakita natin na may mga testimony tayo na nagbalik dito ng OFW, walang dalang pera. Bakit? Sapagkat siya ay nalulung sa online gambling. Kaya dapat nating talagang tapusin tong online gambling na ito. Sir, would you consider it also dehumanizing na ang market kasi ay yung mga kababayan natin na medyo nasa laylayan ng lipunan at possibly hindi nila naiintindihan yung mga pinipindot nila but then legal yung ganitong klaseng negosyo? Yes, maganda yung binanggit mong dehumanizing sapagkat nasabi ko nga ilan bang yumaman sa online gambling? 'Di ba? Wala pa nga 1% ng mga nagga-gambling na ganyan yumaman eh. Karamihan ng mga nag-online gambling mahirap eh. Over the weekend, nakita po natin yung Supreme Court resolution na humihingi po, actually requiring the House of Representatives to provide information relating to the impeachment of Vice President Sara Duterte. Again, reiterate po natin na malinaw po yung nangyari dito po sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Ang pinag-uusapan ho natin dito, accountability sa usapin po ng paggamit ng confidential funds. Pinag-uusapan ho natin dito, accountability dito po sa threats laban sa Pangulo, laban sa First Lady, laban po sa House Speaker ng atin pong bansa. So, malinaw po yung paninindigan ng 215 representatives ng 19th Congress. Ang bilang po nito ay almost 70% ng kabuuan po ng makinatawan ng Kongreso na naninindigan na kailangan po impeach ang atin pong Vice Presidente. So, yung pong batayan para dito ay
malinaw na malinaw. At malinaw din po yung jurisprudence sa usapin po ng initiation ng impeachment proceedings, no? Sa ilalim po ng Francisco versus House of Representatives at in-affirm po ng Gutierrez versus House of Representatives, ang requirement para po magkaroon ng one-year ban rule ay yung pong mga rekisito, una, ng filing ng verified complaint at pag-refer sa House Justice Committee for action. No? Ito po yung supposedly dapat nangyari sa unang tatlo na mga impeachment complaints, pero hindi po ito nangyari. There was no referral to the House Committee on Justice. But the fourth impeachment complaint, at isa po ito doon sa mga requirements din po ng Francisco at ng Gutierrez, ay yung pagkakaroon po ng one-third filing ng House members to the House Secretary General. Ito po yung nangyari sa fourth impeachment complaint. So basically, yung pong rekisito in jurisprudence and in the Constitution ay buong buo at tama po nga na-comply ng 19th Congress o usapin po ng impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. So, ultimately, and I'm quite certain, under the 20th Congress, talaga naman po nga magka-comply din po ang Kongreso sa order po na ito ng Korte Suprema na makapagbigay po ng mga impormasyon sa usapin po na impeachment. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa panig po ng House, kami po ay hanggang ngayon ay nag-aantay kung ano po ang magiging aksyon ng mga kasama po natin sa Senado at kami naman ay handa na tumugon sa lahat ng mga alituntunin na kanilang ibinabato po o hinihingi po sa amin. Subalit sana po, ang panawagan po namin ay sana ay maituloy na po ang impeachment trial. Dahil ito po ay maliwanag naman sa batas na kung ang impeachment complaint ay nakarating na sa Senado, dapat po ang sumunod na pong maging aksyon ay ang pag-proceed na po sa trial. So hindi lamang po kami, maski po ang taong bayan ay nag-aantay na. So sana po, ito po mga susunod na araw, susunod na linggo, ito po ay maganap na. So muli po, maraming salamat po. Thank you, Honorable House members. Let's begin with Rosalie Cas from UNTV. Good morning po, Kongs. Tanong lang po namin kung meron po ba kayong worry dun po sa directive ng Supreme Court given that one of the incoming House prosecutors, si Representative Leila de Lima, nagpahayag ng concern over the directive of the SC? Well, unang-una, ako po ay maliwanag naman po yung hinihingi ng Supreme Court. Ito po ay parte ng pagresolba sa issue po na ibinato po sa kanila. At ito po mga hinihingi naman po ay maiko-comply naman po namin sa House. Hindi lamang po ang House, pati po ang Senado ay hinihingi rin po ng compliance. At makakaasa po kayo na hindi ito makakaapekto sa kung ano man po ang nakabinbin na impeachment complaint dito. Ngayon, maaari pong magtatanong ng iba kung aantayin pa po ba. Wala pong dahilan para antayin ng Senado kung ano po ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Dahil wala naman pong TRO na nilalabas. So sa ngayon, dapat po mag-proceed pa rin po ang trial hanggat hindi po ito pinapahinto ng Korte Suprema. Siyempre, naunawaan po natin yung concern ni Congresswoman Leila de Lima, na particularly dun sa question po ng judicial overreach. No? I think yan po yung particular po na concern niya. Pero kailangan din natin maglinaw na siyempre may bahagi doon po sa impeachment proceedings na pinapayagan po yung Korte Suprema, particularly sa ilalim po ng Francisco at saka Gutierrez, yung pong pag-determine on whether or not nga na ito pong one-year bar rule ay nasunod po ng Kongreso. So, ginagalang po natin yon. At again, hindi po ito pwedeng gamitin ng Senate Impeachment Court, no, na dahilan para hindi po magtuloy, again, doon sa kanila pong constitutional mandate
to try and decide the impeachment case of Vice President Sara Duterte. Katulad po ng binanggit niya, Congressman Joel, wala akong temporary restraining order na binigay po ang Korte Suprema. So ibig sabihin, we will proceed with the Supreme Court deliberations, but again, the Senate should still proceed in the soonest time with the trial of Vice President Sara Duterte. Follow-up lang po dun. So, hindi po kayo nag-share or nag-agree dun sa concern ni Congresswoman De Lima na walang tila sumobra yung pakikialam ng Supreme Court dun sa order mostly sa House of Representatives in relation with the impeachment case? Well, sa akin po kasi personally, masasabi ko lamang dito ay parang ang hinihingi po kasi ng Supreme Court sa House of Representatives ay yung mga naganap. Halimbawa po, yung mga dates, kung kailan po na i-submit o yung pagkakaugma-ugma ng mga pagkakataon. Ito po ay magiging base rin, siyempre, sa kanila magiging desisyon. Kaya mahalaga po na kami po ay makapag-comply. Insofar as the impeachment complaint naman ay ako po naniniwala na hindi naman po ito makakaapekto. Well, again, the particular question po kasi in the Supreme Court ay, particularly under Francisco, ay nagkaroon ba ng filing? Una, that is the first requirement. And secondly, nagkaroon po ba ng referral to the House Committee on Justice? No? So, relevant po ito doon sa unang tatlo. So basically, the question for the Supreme Court is, and of course, to the House is, may referral bang nangyari o wala? So basically, kung wala, the one-year ban rule does not arise. No? So, itatabi po talaga yon. Pero, secondly, on the fourth impeachment complaint, nagkaroon ba ng filing na at least one-third ng mga miyembro po ng Kamara sa House Secretary General para magkaroon po ng direct transmittal to the Senate? Nangyari po yun noong Pebrero. 215 congressmen made it so. No? So, basically, yun yung particularly reckoning impeachment complaint for the one-year bar rule to actually arise. Last on my part na lang po. Kung kayo po, Kongs, ang tatanungin, would you want the Supreme Court to act on the petitions filed against the impeachment case of Vice President Sara Duterte even before the trial begins? Gusto niyo po ba na umaksyon na yung Korte Suprema sa petitions filed against the Vice President impeachment case even before the trial begins? Well, mas maganda para at least ma-resolve na itong issue sa one-year bar rule para at least matanggal na po sa isip at hindi na po magamit itong issue na to para maantala ang impeachment complaint. Nagsasalita ho kami kasi bilang mga kinatawan, pero nagsasalita din kami bilang mga abogado. So, ibig sabihin, kung ano ho yung pasya ng Korte Suprema sa usapin po na ito, syempre gagalangin naman po natin. No? So, hopefully, within the soonest time, ma-resolve din po ng Korte Suprema. But again, this should not serve as a reason for the Senate Impeachment Court to further delay proceedings and not act on their constitutional mandate, which is to try and decide the impeachment case of Vice President Sara Duterte in the soonest possible time. Thank you, Rose. Haji Camino from Brigada, please proceed with your questions. Good morning po mga Kongs. Recently po naging issue yung unmodified opinion na rating po ng Commission on Audit sa Office of the Vice President. Ang tanong lang po, and of course yung palasyo po kasi, parang sinabi na rin po na, nilinaw na po na hindi po nangangahulugan na kapag nagbigay po ng unmodified opinion ay lusot na po doon sa tinatawag na mga irregularities sa paggastos po ng pondo ng OVP. Pero ang tanong ko lang po with regards to your reaction din po, hindi po ba maapektuhan yung mga na-reveal dun sa mga hearings ng Good Government Panel dito po sa nilabas na unmodified opinion ng COA sa OVP? Thank you po.